Si Moises ay naaalala bilang liberator na humarap sa Egyptian Empire na ginawang instrumento ng Diyos para hatiin ang Red Sea sa harap ng maraming tao at tumanggap ng 10 utos mula sa Diyos. Isang hindi matatawarang leader na ang pangalan ay tumawid sa maraming henerasyon bilang simbolo ng faith at authority. Pero may detalye sa kanyang buhay na halos hindi nababanggit, ang kanyang mga anak. Kakaunti lang ang nakakaalam na si Moses ay may 2 anak, sina Gershom at Eleazar. Habang ang mga descendants ni Aaron ay may prominenteng posisyon sa priesthood ng Israel, ang mga anak ni Moses ay nawala sa pahina ng kasaysayan. Bakit sila lumihis sa divine purpose? Sila ba ay itinabi mismo ng Diyos o may mas malalim na paliwanag na nakatago sa katahimikang iyon? At yan ang ipaliliwanag ko ng simple, kumpleto at detalyado. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang kwento ng mga anak ni Moses ay nagsisimula sa isang little remembered period ng buhay ng Great Liberator, isang panahon ng katahimikan at exile sa malalayong lugar. Matapos iwan ang karangyaan ng Egyptian palaces at ang tila tagumpay ng kanyang dating buhay, si Moses ay nakahanap ng refuge sa rehiyon ng Midian. Tumakas siya mula sa galit ni Pharaoh matapos niyang ipagtanggol ang isang oppressed Hebrew kapalit ng buhay ng isang Egyptian. Kaya napilitan siyang lumayo sa lahat ng kanyang alam, pamilya, mga tao at maging ang identity na dala niya. Sa ganitong setting ng uncertainty at pag-iisa sa gitna ng tuyong disyerto at mga pastol na kawan, dahan-dahang hinubog ng Diyos ang puso ng lalaking balang araw ay mamumuno sa isang buong bansa. Sa bagong tahanang ito, nakilala ni Moses si Zipporah, anak ni Jethro, ang priest ng Midian. Isang taong iginagalang dahil sa kanyang karunungan at spiritual standing sa mga tao. Ang pag-aasawa ni Moses kay Zipporah ay hindi lang family bond, kundi koneksyon rin sa simpleng buhay na malayo sa Egyptian grandeur. Mula sa kanilang pagsasama, isinilang ang 2 anak na may malalim na marka ng inner journey ng kanilang ama. Ang panganay ay pinangalan ng Gershom. Si Gershom ay sumisimbolo sa bigat ng exile, ang sakit ng pagkahiwalay sa sariling lupain at ang mapait na pakiramdam ng hindi na pag-aari saan man. Sa tuwing binabanggit ni Moses ang pangalan ng kanyang anak, naaalala rin niya ang kanyang pagiging exile, isang constant reminder ng kanyang rapture sa nakaraan. Pero hindi hinahayaan ng Diyos na ang alaala ng pagkawala ang maging tanging mana. Ang pangalawang anak ay pinangalan ng Eleazar. Ang family portrait na ito ay nagpapakita na kahit sa likod ng malalaking gawa na magmamarka sa kasaysayan, may isang intimate na kwento na unti-unting nabubuo. Si Moses ay hindi lang prophet, lawgiver at liberator, kundi asawa at ama rin. At ang mga anak na ito na ipinanganak malayo sa entablado ng sacred history ay lumaki bilang tahimik na saksi sa calling na magbabago sa kapalaran ng isang bansa. Ang unang biblical mention ng mga anak na ito ay makikita pagkatapos ng kasal ni Moses kay Zipporah. Sa aklat ng Exodus, 2 kabanata, 22 verso, maikling binanggit ng scripture na ipinanganak niya si Gershom. Para itong isang maliit na note lamang na nakatago sa mas malaking drama ng narrative. Makalipas ang maraming taon sa Exodus 18, muling maririnig ang tungkol sa kanila nang dalhin ni Jethro si Zipporah at ang mga bata upang makipagkita kay Moses sa disyerto matapos ang deliverance ng Israel mula sa Egypt. Sa pagitan ng 2 banggit na ito, may malalim na katahimikan. Sa buong Exodus, mula sa mga salot sa Egypt, sa pagtawid sa Red Sea, sa manna mula sa langit hanggang sa thunderous voice sa Sinai, walang banggit kina Gershom at Eleazar. Para silang wala, invisible sa gitna ng napakalalaking pangyayari. Isa sa mga bihirang sandali na mas malinaw silang lumilitaw ay sa Exodus chapter 4 verse 20. Sinunod ang utos ng Panginoon, umalis si Moses mula Midian patungong Egypt kasama ang kanyang asawa at mga anak. Pero sa daan, may isang misteryosong pangyayari dahil hindi pa napuputol ang foreskin ng bata. Doon, si Zipporah sa isang desperadong kilos ay isinagawa ang ritual gamit ang kanyang sariling kamay habang binibigkas ang mga salitang parang sigaw ng dugo at covenant. Ang maikling pangyayaring ito ang isa sa iilang direktang aksyon na kinasasangkutan ng isa sa mga anak at agad pagkatapos nito muling bumalik ang katahimikan. Habang ang ibang mga karakter ay nagiging prominent
at nagiging protagonists sa epic ng Exodus, tila nawawala ang mga anak ni Moses. Hindi natin sila nakikitang kasama ng kanilang ama bilang assistants, leader, propeta o kahit aktibong saksi sa mga wonders ng disyerto. Ang pagkawala na ito ay nagdadala ng isang nakababahalang tanong. Bakit ang mga tagapagmana ng ganitong dakilang tao ay hindi na itaas sa parehong posisyon ng prominence? Kung si Moses ay pinili bilang liberator at propeta, bakit hindi nagmana sina Gershom at Eleazar ng ganoong misyon? Ang sagot ay hindi nakasulat sa isang linya, pero ang sacred texts ay nag-iiwan ng mga clue na kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng mas malaking larawan. May malalim na dahilan na makakatulong sa pag-unawa ng mysteries ng divine choice at kung paano kumikilos ang Panginoon sa kasaysayan na laging lampas sa human expectations. Ang unang dahilan ay makikita sa intentional focus na ibinigay ng Diyos sa lineage ni Aaron. Sa aklat ng Exodus chapter 28, malinaw at solemn na inutusan ng Panginoon na si Aaron, kapatid ni Moses, at ang kanyang mga anak ay italaga bilang priests upang maglingkod sa kanya. Sina Nadab, Abihu, Eleazar at Ithamar ang mga pangalang bumanggit sa calling na ito. Mga lalaking pinili hindi dahil sa personal merit o human tradition, kundi sa direktang sovereign choice ng Most High. Mula sa kanila, lalabas ang buong priestly system ng Israel na may spiritual responsibilities sa maraming henerasyon. Ang pagtatalaga na ito ay hindi lang naglalagay kay Aaron bilang central figure ng priestly ministry, kundi nagtatatag din ng deliberate separation. Ang household ni Moses, kahit mataas ang karangalan sa ibang aspeto, ay hindi binigyan ng ganitong tungkulin. Posible at malamang na ang divine distinction na ito ay ginawa upang maiwasan ang confusion. Dahil kung si Moses ang great liberator at lawgiver, madaling isipin na ang kanyang mga anak ay natural heirs ng kanyang spiritual authority. Pero sa karunungan ng Diyos, pinili niyang hindi ipamana ang role na ito. Hiniwalay niya si Aaron, ipinapakita na ang spiritual leadership ay hindi minamana sa dugo, kundi ibinibigay ayon sa eternal purpose. Ang ikalawang dahilan ay konektado sa calling ni Moses mismo, isang calling na walang ibang nakaranas sa parehong paraan. Si Moses ay itinaas upang palayain ang Israel mula sa Egyptian captivity, gabayan sila sa mahirap na daan sa disyerto at tumanggap ng batas diretsyo mula sa kamay ng Diyos, isang batas na huhubog sa isang bansa. Ang kanyang relasyon sa Panginoon ay sobrang intimate at unique, kaya sa Deuteronomy chapter 34 verse 10 ay sinasabi, "Mula noon, wala nang propeta pa sa Israel na katulad ni Moises na nakakausap ng Panginoon ng harapan." Dito natin makikita ang isang malalim na katotohanan. Ang purpose ng Diyos para sa isang tao ay hindi automatikong naipapasa sa kanilang mga anak. Ang ginagawa niya sa isang henerasyon ay maaring iba sa susunod. Ang work of the Spirit ay hindi sumusunod sa human rules ng succession o pangalan. Si Moses ay tinawag upang magbukas ng daan, pero ang kanyang mga anak ay hindi nagmana ng prophetic leadership role, hindi dahil hindi sila karapat-dapat, kundi dahil iba ang kanilang misyon. Ang ikatlong posibleng dahilan ay nasa kawalan ng mga anak ni Moses sa pinakamahahalagang events ng Exodus. Sa Exodus 18, makikita natin na ibinalik ni Jethro si Zipporah at ang mga anak upang makipagkita kay Moses sa disyerto. Ipinapakita nito na sa isang punto, maaaring bumalik sila sa Midian, malayo sa gitna ng mga pangyayari. Hindi nila nasaksihan ang mga salot sa Egypt, ang pagtawid sa Red Sea o ang mga pivotal moments na humubog sa Israel bilang bansa. Ang kawalan na ito ay maaring nakaapekto sa role na ibinigay sa kanila sa Levites at future leadership structures. Hindi sila nabuo sa init ng liberation, hindi sila nagsimulang maglakad kasama ng mga tao mula sa simula. At marahil dahil dito, hindi sila nakita bilang central figures sa spiritual leadership ng bansa. Gayunpaman, ang katahimikan ng scripture tungkol sa kanila ay hindi dapat ituring na rejection. Sa kabaligtaran, ang discrete presence ni Gershom at Eleazar ay tumuturo sa isang eternal principle. Hindi lahat ng bahagi ng plano ng Diyos ay nasa spotlight. May mga taong itinaas para sa visibility at may mga taong itinatalaga para sa faithful service sa anonymity. Ang kawalan ng kanilang pangalan sa mga pinakadramatic na episodes ay hindi ibig sabihin na hindi mahalaga ang kanilang buhay. Sa katunayan,
Ang invisibility na ito ay tahimik na paalala na sa mata ng Diyos, bawat role, bawat servant, bawat henerasyon ay may halaga. Ang erasure ng mga anak ni Moses mula sa popular pages ng Israel's history ay hindi punishment, kundi bahagi ng mas malaking planong nagko-complement ng bawat papel. Habang ang iba ay namumuno, ang iba ay sumusuporta, habang ang iba ay nagpo-proclaim, ang iba ay nagsiserve, at lahat ay nag-aambag sa glory ng Diyos. Kahit nanatiling tahimik ang Biblia sa loob ng maraming chapters tungkol kina Gershom at Eleazar, hindi ibig sabihin na nawala ang kanilang legacy. Makalipas ang mga siglo, sa mga hindi gaanong kilala at bihirang basahin na teksto tulad ng First Chronicles, muling lumilitaw ang kanilang story. Doon natin matutuklasan na ang descendants ni Moses ay hindi nawala. Hindi sila naging propeta, hukom o hari, pero naging bahagi sila ng Levites at nagsagawa ng sacred duties sa tabernacle at kalaunan sa templo ng Panginoon. Sa 1 Chronicles chapter 23, malinaw na sinasabi na ang mga anak ni Moses, ang man of God, ay kasama sa tribe ng Levi. Mula kay Gershom, nagmula si Shubiel na naging leader ng Levite groups na responsable sa mga gawain sa temple service. Si Eleazar ay nagkaroon ng anak na si Ria at sinasabi ng scripture na ang mga anak ni Ria ay dumami ng husto. Ang pagdami na ito ay hindi lang genealogical, symbolic ito ng blessing ng Diyos. Ipinapakita nito na kahit hindi sila nasa unahan, ang lineage na ito ay nag-flourish sa ilalim ng divine blessing. Kahit hindi sila kasing sikat ng mga patriarch o priest, ang kanilang descendants ay aktibong nakibahagi sa worship at maintenance ng sacred system. Ang pangalan ni Shubiel ay muling lumilitaw sa 1 Chronicles chapter 24 bilang isa sa Levite leaders na nag-aayos ng temple service rotations. Kasama siya ng ibang tribal heads sa tahimik ngunit mahalagang leadership. Ipinapakita nito na kahit hindi napili ang lineage ni Gershom para sa priesthood gaya ng kay Aaron, hindi rin ito isinantabi sa spiritual history ng Israel. Ganon din ang mga descendants ni Ria, anak ni Eleazar. Kahit hindi sila nabanggit sa mga dakilang laban o conquest ng Canaan, ang kanilang buhay ay bahagi ng tuloy-tuloy na worship service. Kahit walang noble titles o heroic acts na nakatala, sila ay naroon, nakabaon sa sacred routine, pinoprotektahan ang presensya ng Diyos sa gitna ng bayan. Ang ganitong uri ng kontribusyon, tahimik, tuloy-tuloy at discreet, madalas hindi nakikita ng mga nagbabasa ng scripture sa surface level. Pero sa mata ng eternal, ito ay may eternal weight. Ang Panginoon na nakakakita sa secret ay nagpaparangal sa mga naglilingkod kahit walang nakatingin. Ang legacy ni Gershom at Eleazar ay legacy ng lahat ng taong naglilingkod sa Diyos nang walang applause o spotlight. Mga taong ang faith ay hindi nakasalalay sa public recognition kundi sa constant fidelity. Hindi sila celebrated pero sila ay remembered at higit sa lahat, ginamit sila ng Diyos upang panatilihin ang apoy ng worship sa kanyang bayan. Ang kwento ng mga anak ni Moses na hindi nakilala sa malalaking gawa kundi sa katahimikan ay nagbibigay ng malalim at minsan nakakagulat na aral. Paano nangyari na ang mga anak ng lalaking nakipag-usap sa Diyos face-to-face ay hindi naging prominent leaders? Bakit hindi sila naitaas tulad ni Joshua, Caleb o ng mga anak ni Aaron na sina Nadab at Eleazar? Ang sagot ay nagsisimula sa divine principle. Ang calling ng Diyos ay hindi minamana. Si Moses ay personal na pinili para sa specific purpose, palayain ang Israel, gabayan sila sa disyerto at tanggapin ang banal na batas. Pero ang anointing na ito ay hindi na ipapasa sa dugo. Ang purpose ay hindi minamana, ito ay ibinibigay. Binabasag nito ang ideya na ang spiritual favor ay automatic na napapasa mula magulang sa anak. Ang Diyos ay hindi gumagana ayon sa human favoritism o genealogical criteria. Siya ay nagtataas ng tao ayon sa kanyang sovereign will, hindi dahil sa family ties. Bawat isa ay tinatawag ayon sa unique purpose at ang calling ng isang ama ay hindi garantiya ng destiny ng anak. Ang pangalawang aral, mas malalim pa, ay ito. Ang pagiging malapit sa spiritual leaders ay hindi kapalit ng intimacy sa Diyos. Lumaki sina Gershom at Eleazar na nakikita si Moses. Nasa paligid sila ng divine glory, narinig ang mga kwento ng encounters sa bundok at nakita ang pagbabago sa mukha ng kanilang ama. Pero ang pagiging malapit sa presence ay hindi kapareho ng pagpasok dito.
Ang pamumuhay sa tabi ng anointed ay hindi garantiya ng anointing. Bawat tao ay kailangang maghanap ng sariling experience sa Diyos. Ang pangatlong aral ay ang halaga ng service na walang applause. Ang mga anak ni Moses, kahit hindi kabilang sa heroes of faith, ay naglingkod ng tapat. Ang kanilang descendants ay nanatiling matatag sa Levites. Hindi sila naghahangad ng prestige o titles. Sila ay naglingkod lamang. At dito, malapit sila sa puso ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi humahanga sa fame, kundi sa faithfulness. Sa panahong ang visibility ay madalas na pagkakamalang importance, ipinapakita ng Diyos na ang nagwawalis sa temple floor ng may pagmamahal ay maaring kapantay ng propetang nagsasalita sa maraming tao. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Ang kwento ni Gershom at Eleazar ay kwento rin ng redemption at continuity. Kahit tila nawala sila sa central narrative, ang kanilang pangalan ay nanatili sa genealogy ng Biblia. Ang kanilang mga anak ay dumami. Ang kanilang lineage ay nagpatuloy. Patuloy silang naglingkod sa Diyos ng kanilang mga ama araw-araw, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Kahit hindi napapansin, naroon sila, pinananatili ang banal. At ito ay nagtuturo sa atin na kahit mukhang tahimik ang Diyos, siya ay gumagawa ng bagay na pangmatagalan. Minsan, gumagawa siya sa pagitan ng mga linya ng history, sa mga hindi kilalang pangalan, sa mga pamilyang walang fame, sa mga serbisyo na hindi lumalabas sa headlines. At gayunman, naroon siya bumubuo ng eternal legacy. Kaya ang tanong ay hindi kung sino ang naaalala ng tao, kundi kung sino ang kinikilala ng Diyos. Ang tila pagkawala ng mga anak ni Moses sa sentro ng biblical narrative ay hindi failure, kundi nagpapakita ng isang nakalimutang katotohanan. Ang silent faithfulness ay bahagi rin ng kingdom. Ang tunay na greatness sa mata ng eternal ay hindi laging nasa spotlight ng history. Ito ay nasa secret, at ang liwanag nito ay eternal sa harap ng heavenly throne. Ang journey ni Gershom at Eleazar ay nagtuturo ng isang bagay na maaaring nakaka-uneasy sa unang tingin. Hindi lahat ng giants of faith ay nagkakaroon ng mga anak na sumunod sa kanilang yapak sa nakikitang paraan. Hindi lahat ng great names sa scripture ay nagmula sa illustrious families at madalas pinipili ng Panginoon na itaas ang mga nasa shadows, malayo sa public eyes pero malapit sa kanyang puso. Pero ang katahimikan sa paligid nila ay maraming sinasabi. Ipinapaalala nito na ang purpose ng Diyos ay hindi hinuhubog ng fame, hindi limitado sa bloodline at hindi nakatali sa human expectations. Ipinapakita nito na ang story natin sa Diyos ay hindi nakadepende sa pinanggalingan natin, kundi sa surrender na dala natin sa Kanya. Marahil nakikita mo ang sarili mo sa margins, walang spiritual lineage, walang malinaw na lugar sa malaking divine narrative. Marahil pakiramdam mo dahil wala kang kilalang pangalan o visible role, maliit lang ang weight ng buhay mo sa kingdom. Pero ang kwento ni Gershom at Eleazar ay buhay na patunay na ang mga pangalang nakalimutan ng tao ay nakaukit sa memorya ng Diyos. Hindi mo kailangang maging famous, hindi mo kailangang maitaas, hindi mo kailangang mapansin. Ang hinahanap ng Diyos ay faithfulness, mga pusong naglilingkod sa Kanya sa anonymity na may parehong reverence na parang nasa altar. Ang tunay na legacy ay hindi gawa sa public glory, kundi sa constant obedience. Sa secret place, malayo sa applause, nangyayari ang ilan sa pinakamalalaking acts of faith. At nakikita ito ng Diyos, pinaparangalan niya ito. Ito ang malaking revelation. Pwede kang maging bahagi ng isang eternal story kahit walang nakatingin, basta ang Diyos ang sentro ng iyong buhay.